Sinampahan ng reklamo ng mga kinatawan ng Bayan Muna Party List ang ilang opisyal ng Energy Regulatory Commission o ERC, kabilang si ERC Chairperson Zenaida Ducot. Ito ay dahil sa hindi paglabas nito ng report sa umanay sabwata ng power companies na naging dahilan ng pagtaas ng singil ng kuryente noong nakaraang taon. Ang detalye sa ulat ni Dina Pagibita. Kinasuhan ng paglabag sa anti-graft law sa Office of the Ombudsman ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares ang buong Energy Regulatory Commission Board. Matapos ang umano'y hindi nito paglalabas ng report kaugnay ng di umano'y sabwata ng generation companies na naging dahilan ng pagtaas ng kuryente noong nakaraang taon. Ayon kay Colmenares, dapat lamang daw na isa publiko ng tanggapan ang report lalo na't may nakaambana namang power shutdown sa susunod na taon. Ang anti-graft case laban sa buong ERC Board for the refusal to issue and make public the report doon sa Malampaya shutdown at lalo na sa collusion ng mga planta. Importante ang report na ito lalo na't may nakaamba na namang Malampaya shutdown next year. Una na umanong nangako ang ERC na ilalabas ang report noong Disyembre ng 2013, ngunit naudlot noong Enero 2014 at na-extend pa nitong Marso. Bagamat napalawig na raw ang pangakong pagsusumite ng report sa Kamara, hindi pa rin ito natupad ng ERC. Ito ay sa kabila rin ng pagsusumite ng Philippine Electricity Market Corporation sa tanggapan noong Agosto hinggil sa report sa ginawang pagmanipula ng GENCO sa presyo ng kuryente nang mag-shutdown ang Malampaya Natural Gas Plant sa Palawan noong nakaraang taon. Dapat daw nalinawin ng ERC kung may sabwatan nga bang naganap sa pagitan ng may 12 planta na natukoy ng PEMC na nagkaroon ng koalisyon sa hindi pagsusupply ng kuryente. 12 kaplanta ang nag-violate ng must offer rule. Ibig sabihin hindi sila nag-supply ng kuryente during the Malampaya shutdown. Hundreds of millions of pesos ang penalties ng mga kumpanyang ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibita.